Okay guys, welcome back again sa aking YouTube channel. So ngayon, for today's video, nirelease na po yung bago nating Galaxy A14 LTE ngayong March. So before, narelease na po yung A14 5G nitong February. Ngayong March po, ito naman po yung bagong entry level which is A14 LTE. So ano ba yung mga bago dito or ano ba ang pinagkaiba rin ito sa A14 na 5G? Pero bago ang lahat, pa-like and pa-subscribe muna ng aking YouTube channel para updated po kayo sa mga latest release ni Samsung dito sa SM City Fairview. So wag na natin patagalin pa, let's go! So guys, introduce ko sa inyo yung Galaxy A14 LTE. Ito po siya. So yan guys, kung ikaw ay naghanap ng smartphone na may premium design, so itong Galaxy A14 LTE yung tamang-tama po sa inyo. Dahil meron siyang sleek and stylish design, so nandun na or bago na ang kanyang pinaka-signature design ng ating Galaxy A14 LTE. So nandito na po yung kanyang pagka-premium design identity, so mas premium na yung ating smartphone or ang ating A14 LTE. So, mas ma-appreciate mo na yung premiumness ng ating device. So, mas naragdagan po yung premiumness design niya dahil po sa kanyang aesthetic pattern and texture. So, mapapansin mo, lapit po tayo, meron po siyang linya-linya dito po sa ating back cover. So, ang maganda dyan, hindi po siya madaling kapitan ng fingerprint. At the same time, hindi po siya madulas hawakan. So, yun yung maganda sa design ng ating Galaxy A14 LTE. So, ang color pala na merong available po nito is color black and silver. So, ito po yung kanyang silver na color. So, ito po pala is meron siyang 201 grams. So, hindi po siya ganun kabigat kahit makapal po ang kanyang design. So, hindi siya mabigat hawakan. So, mas comfy pa din po siyang hawakan. Ang ating A14 LTE. Yun din yung pinagkaiba ng A14 5G sa A14 LTE. So, sa pagdating po sa design, ang pinagkaiba ng A14 LTE, yung pattern na meron po sa kanya sa back is padiretso. Unlike po sa A14 5G po natin is paside. Paside ng ganun. So, sa design naman po or sa kapal or sa bigat, same lang po sila ng A14 5G. Ang pinagkaiba lang siguro din yung color available. So, sa A14 LTE po kasi natin is meron po tayong silver. Sa A14 5G, meron po siyang dark red. Then guys, syempre punta naman tayo sa kanyang camera. So, sa camera po natin is meron na po siyang high quality photography. So, meron tayong triple lens camera. So, ang pinaka main camera po natin, so meron siyang 50 megapixel high resolution main camera. Then for isang camera natin, pangalawa po, meron na po siyang ultra-wide na camera. So ito din po yung pinagkaiba ng A14 5G. So sa A14 5G, ang kanyang pangalawang camera po is portrait na camera. Unlike po dito sa A14 LTE, meron po siyang ultra-wide camera. So marami din kasi naghahanap ng ultra-wide camera kasi mas ginagamit po nila yon. Pero don't worry dahil meron po siyang portrait mode pa din. So, software-based na po ang kanyang portrait or yung kanyang depth mode. So, kung pagdating naman po sa pangatlong camera po, meron po siyang 5 megapixel macro camera. So, sa mga hindi familiar ang macro camera, yun po yung responsible sa pagtitake ng close-up na picture para mas detailed yung photos. Then for front camera natin is naka 13 megapixel high camera resolution. So sa mahilig po mag-selfie, tamang-tama po sa inyo ito. So magsasample na lang po ako ng picture ng tinake dito mismo sa ating Galaxy A14 LTE. Then pakita ko na rin po yung pinaka real-time camera niya. So ito po siya. So ito po yung pinaka main camera. So mapapansin nyo, meron na po siyang 0.5. Ito po yung ultra-wide camera po natin. Then, so sa nagtataka, baka mawala yung portrait. So, nandun pa rin yung portrait mode na tinatawag. So, software-based na siya, hindi na po siya hardware. Pero ang maganda sa kanya, accurate pa rin yung pinaka-depth field of subject. Then, for more camera, andun pa rin po yung macro camera. Yan po yung pangatlong camera po natin. So, then sa front camera, pakita ko din po sa inyo.
So ito na po yung 13 megapixel high camera. So mapapansin nyo siya, napaka-detail or mas vivid pa rin po siya kapag nagpicture kayo sa front camera. So tamang-tama sa mahilig po sa selfie. Guys, ito pala yung sample ng front video camera. So, so guys, sa mga mahilig naman po manood ng mga videos o mahilig din po sa malaking screen size, itong Galaxy A14 LTE yung tamang-tama sa inyo. Dahil meron po siyang large screen display na naka 6.6 Full HD Plus PLS display. So, ang kanyang resolution is nasa 1080 to 2404 resolution. So, maganda na sa kanya kasi malinaw na yung pinaka-display kapag nanood po kayo. Even games po or browsing, mas ma-appreciate mo na po kasi mas pinataas na po ang kanyang resolution. So, makikita mo naman yung video, napakaganda po panooran dahil din po sa kanyang screen size na larger screen display. So guys, sa variant niya naman po, so isa lang po yung available na variant siya. So meron siyang 128GB na internal, expandable siya up to 1 terabyte na SD card. So pwede mo pa rin siya lagyan po ng memory card. Then sa kanyang RAM po is naka 4GB RAM po siya. So sa 4GB RAM niya, sa mga hindi pa nakakala, meron po tayo tinatawag na RAM Plus. So yung RAM Plus po natin, meron siyang additional na 4GB pangdagdag support pagdating sa multitasking na application or for gaming. So itong tinatawag nating RAM Plus, virtual RAM Plus po yan. So ibig sabihin niyan, maghihiram po siya ng memory or gig sa internal. So para masuportahan yung sa inyong multitasking na application. So guys, sa mga mahilig naman syempre sa game, so ito na ang pinaka-performance ng Galaxy A14 LTE. So ang kanyang processor nga pala is naka Exynos 850, octa-core 2.0 GHz. So ang maganda sa kanya, ito po tinry po natin for gaming sa Mobile Legends. So ito po, makikita nyo naman po is smooth naman po yung ating paglalaro. Ayan po, so wala naman po pagbagal kahit naka 4GB RAM po siya. Or total ng 6GB, ito pa rin po siya, maganda pa rin po siya laruan. So tignan na lang natin yung settings, yung graphics, try natin dito sa Ultra kung ano yung magiging performance niya. Yung mga nabanggit natin na model. So yan po siya, smooth pa rin yung paglalaro natin at wala pong halong paglag. So talagang tamang-tama sa mga naghahanap rin ng games for gaming phone. Ayan po. Ayan, napakaganda po siya laruan. At the same time po, naka 5,000 mAh battery po siya. So, ayan po, mas matagal na rin po ang kanyang battery life. Mas long lasting na rin po siyang gamitin. At the same time, naka 15 watts na fast charging. Mabilis na rin siya mag-charge yung ating Galaxy A14 LTE. So guys, ang price pala ng A14 LTE is 9,990 only. So ito po is may promo po tayo sa home credit. So sa home credit po naka zero interest tayo. At least 30% po yung pinaka down payment niya. At least 6,993 yung pinaka down. Then sa monthly niya po kapag 6 months po is nasa 1,202. Then kapag 9 months po is nasa 802. Then, kung ikaw ay credit card user po, naka 12 months din po siya, zero interest din po. So, any credit card po, major card. So, ang magiging monthly po kapag 6 months is 1,665. Then, for 12 months po is 832. Guys, ito nga pala yung box ng A14 LTE. So, sobrang nipis na din. Katulad ng A14 5G. So, yan po. Ang hawak natin na color is silver. So, buksan po natin.
Ayan, so inside the box niya, ayan, ang kasama niya lang po is yung, yan, yung quick guide. Then ito po yung unit. Ayan, so yan po, naka-plastic naman siya, naka-cover pa rin siya, no? So protective pa rin ang ating A14 LTE. So yan po siya, pakita ko lang sa inyo yung pinaka-malapitan niya. So yan yung pinaka-screen niya. Napakaganda ng display na meron sa kanya. So yan yung pinaka-settings ng ating A14 LTE, naka-Android 13 pa din po siya. Napaganda, ganyan siya kakapal, then ganyan po yung linya niya. So pa-straight ang linya niya. So napaka-premium talaga siya tingnan. Napakaganda. Yan, hindi siya ganun kabigat. Yung inside the box natin is ito po siya. So cable na lang din ang kanyang pinakakasama. So naka C2C naman ang kasama niyang cable. So ngayon, lahat ng mga bagong release talaga is wala nang adapter na kasama. So only cable na lang po ang kanyang kasama. So pero ang maganda sa kanya is C2C siya. So latest cable na ginagamit ngayon. So ang kailangan mong adapter, syempre, yung Type-C din na 25 watts na super fast charger. Then kasama niya po is yung SIM injector para po sa SIM card. So yan po ang inside the box ng A14 LTE. Guys, once na mag-avail po kayo ng A14 LTE po, so meron po siyang freebies na travel adapter po na worth 1,000. Then original na headset ni Samsung na hindi ko lang sure kung magkano to, pero ito kasi is bago po ng headset ni Samsung. So yun po, limited lang po yung pinaka-freebies nito. So once na mag-avail po kayo, matatanggap nyo po to ngayong March po. So, yun po, avail na lang po kayo. Then, kung gusto nyo po, meron po akong online official website na pwede mag-avail po doon. So, nandito po sa description ko yung magiging link. Click nyo lang po yun at makakapag-order po kayo through online. So, free delivery po yan once na mag-avail po kayo. So, by the way, I'm Jo Marie Villamero po. Pa-like and pa-subscribe po na aking YouTube channel para updated po kayo sa mga latest smartphone na i-release ni Samsung. Maraming salamat. Bye-bye.